Wow. Ito yung taba ng baboy na binigay sa akin ng suki ko sa palengke. Ang kulit eh. Ang sabi niya sa akin, ibibigay na lang daw niya para makauwi na siya. Sabi ko, ano namang gagawin ko dyan? Eh di isahog mo sa sinaing na tulingan. Ha? Binigyan pa ako ng obligasyon. Charot lang. Pero thank you, Suki, ha? At dahil dyan, mapipilitan tuloy ako magluto ng sinaing na tulingan. First time ko to, promise. So, ayan, bumili na ako ng tulingan. Pinalinis at pinatanggalan ko na rin ng buntot. Sa tuwing bumibili ako ng tulingan, pinapatanggal ko talaga yung buntot. Non-negotiable yan. Ang dami kasing chika na nakakalason daw to at nakaka-allergy din. Maski wala namang scientific basis na ang tunay na salarin ay yung buntot ng tulingan. Ay, nako, bahala kayo dyan. Basta yung nakasanayan ko, yun ang susundin ko. Okay, syempre hinugasan ko na yung isda. Tapos hiniwa ko yung bandang gitna. Dahil stress siya, minasahay ko lang. Charot. Kailangan kasing pitpitin para lumapad. At para mabilis ma-absorb yung mga pampalasa. Tapos nilagyan ko na ng asin. Mas maganda kung rock salt ang gamitin. Front and back yan, ha. Tapos binalot ko to sa dahon ng saging para hindi magkahiwa-hiwalay yung laman. At para mabilis mo rin siyang sandukin. Ito naman yung pinatuyong kamyas. Hinugasan ko lang. Alam niyo naman kapag pinatuyo, naka-expose yan. At bago ako mag-layering, naglagay muna ako ng dahon ng saging. Optional lang naman to. Nagbibigay din to ng lasa at aroma. At bukod dyan, para hindi dumikit yung isda sa ilalim. Una kong nilagay yung hiniwang buhay na taba. Buhay na taba kasi hindi siya natutunaw. Yun ata yun. Para yung nilalagay sa pares. Beef nga lang yun. Tapos nilagay ko na yung pinatuyong kamyas, bawang at sibuyas. Tapos yung next layer, same process pa rin. Para kang nagluluto ng lasagna. Alam niyo mga ka-emsh, walang eme, first time ko talaga magluto nito. Sana maging successful. Okay, naglagay na ako ng siling haba, pamintang durog, tapos tinimplahan ko na rin to ng asin. Optional lang to, ha, naglagay din ako dito ng luya, pampatanggal ng lansa. Naglagay ako ng tubig, yung sapat lang, yung halos kapantay lang ng mga isda. Hindi lang ako sigurado kung ito ba yung tama or authentic na sinaing na tulingan. Sa bagay, may tinatawag naman na culinary diversity. Docs! Nahugot ko yan sa buntot ng tulingan. Kumbaga may kanya-kanyang version, technique, o ingredients sa iba't ibang lugar, ganon. Kaya walang basagan ng trip. More chika na naman. Kaya ko pala tinakpan ng dahon ng saging. Kasi umaapaw yung sabaw, tumatalsik. Pinakuluan ko pala to ng halos 5 oras sa mahinang apoy o slow cooking. Kasi sa method na to, dito lumalabas yung tunay na sarap ng sinaing na tulingan. O diba, nagmamantika na siya. Tingnan nyo naman yan, lutong-luto. Malambot at super bango. Yes, bilang first time na magluto nito, sumakses. O, charan! Kainan na! Alam nyo, hinanda ko to nung may okasyon dito sa amin. May sabi ng sister-in-law ko, hindi daw maalat. Ayan, kinuha talaga yung taba. Nakatulong talaga to para maging moist yung laman ng isda. Grabe, ang sarap ng sabaw na to. Ngayon lang kasi ako nakatikim ng may sabaw. Kasi yung mga nabibili ko, medyo dry na. Wow! Shout out sa mga kumakain ng laman ng isda, yung itim na part. Ewan ko ba, sarap na sarap ako dyan. Para kasi akong kumakain ng atay, gusto ko yung mapait-pait ng konti. Siguro dati akong abdo. Wow! Yung taba. First time kong kumain ng may taba. Na ganito, ha. Wait. Sarap. Panalo. Ito naman yung kamyas. Nawawala na yung asin niya. Napunta na kasi dun sa sabaw. Tikman natin yung buto kung malambot ba. Malambot siya. Parang siyang sardinas. Alam mo yung Spanish sardines, ganito yung ano niya. May pagkapareho. Sarap pala yung may taba. Mas masarap to pag pinirito. Kasi pag bumibili ako ng sinaing na tulingan, piniprito ko muna. Ang sarap kasi ng sabaw niya. Iba talaga yung nabibigyan ng lasa ng kamyas. Happy na ako. Almost 5 hours ko rin itong pinakuluan. Slow cooking yun, ha. Sa nagsasabing hindi ko kilala ang pressure cooker, kilala ko po. 2 po yung pressure cooker ko. Mataas lang talaga ang pananampalataya ko sa slow cooking process. Lalo niyang pinapasarap. Kasi ultimo yung mga tinik or buto ng niluluto nyo,
Bibigay din yun ng lasa. I'm sure. Thank you for watching, guys. Bye!